pumunta sa ating tinamnan ng durian mga farmers, halos pahinga muna tayo. Yung isang araw, mga ka-farmers, kulang ang paglibot natin mga farmers sa ating mga tinanim. Andyan yung ating mga tinanim na barako, excelsa, at yung mga robusta. Kumbaga, tuloy-tuloy natin siyang itatanim mga farmers sa ating farm. Nakita nyo sa aking video, yan yung ating robusta. Yan, isang uri natin. Kumbaga, pababa na tayo mga farmers. Naggaling tayo roon sa taas. Ngayon, pababa na tayo. Itong binabaybay natin, ito yung ating robusta. Yung mga bata nating robusta. Ka-farmers, mapapansin nyo sa aking kape, meron din tayong excelsa na naka-intercrop. Kumbaga, ating susuriin mga ka-farmers kung paano siya nagbubunga, kung bakit walang bunga yung robusta at bakit merong excelsa na nagbubunga na halos sa isang lupa lang nakatanim. Kumbaga, yung lugar na pinagtamnan ng robusta, doon din nakatanim yung excelsa. Kaya ating sinusuri mga ka-farmers, kaya tayo nag-graft ng ating kape para masuri natin kung paano siya bubunga ng marami. Okay? Ka-farmers, yung ating tinanim. Buhat ng tinanim natin, 7 months mga ka-farmers. Ayan. Okay, bilis mga ka-farmers. So, makikita nyo sa aking video. Ito yung ating durian mga farmers. Ito yung klase ng durian na mabilis magbunga kahit hindi natin graft mga ka-farmers. At yung ating mga palatandaan pinya, di ba? Na nagtanim tayo ng durian kasama yung pinya. Kaya mga farmers, makikita nyo agad yung ating durian. Halos ayun, makikita nyo sa aking video yung pagitan niya. Halos 10 meters yan mga farmers. Ayun pa mga farmers. Kumbaga ito yung ating kapihan. Ang purpose natin mga farmers, kung sakaling ang durian natin malaki na, pwede na tayo mag-pruning ng ating kape. Pero ngayon mga farmers, maanihan pa natin yan. Ating kape, maanihan pa natin. Kumbaga, habang hinihintay natin yung paglaki ng ating durian, mga farmers, maanihan natin yung ating kape. Ito mga farmers, yung ating robustahan. Galing tayo sa baba, mga farmers. Kumbaga, sa 10 meters by 10 meters, halos ang layo na agad mga farmers ng ating tinakbo na ating durian. Makita nyo sa aking video. Ito. Yan, ka-farmers. Halos ang lalaki na, di ba? Sa susunod na taon na to mga farmers, halos matataas na yan. Kumbaga, mas matataas na siya sa damo. Ating nang makikita agad mga ka-farmers. Tumaas man yung damo mga ka-farmers, kita na agad natin yung durian. Yan. Kumbaga yung bawat durian nilalagyan natin ng pinya. Kumbaga isang paraan natin sa ating pagtatanim. Ngayon nandito tayo sa ating robusta. Ito yung ating robustahan, yung dinagdag natin tanim mga ka-farmers. Kumbaga sa bawat taon na nagtatanim tayo mga farmers, di natin namamalayan na napakalaki na ng ating farm. Ngayong taon nga mga farmers, magtatanim tayo ng ating ingrap. Kumbaga tuturuan ko kayo ng mabilis na paraan. Kumbaga kung wala kayong klase ng kape na inyong hinahanap, ating igrap. Kumbaga kung ilang piraso lang yung kape nyo, mabilis natin mapaparami. Tutukan nyo lang mga farmers yung ating pamamaraan, yung pag-grafting. Farmers, nakita na natin yung ating tinanim na durian. Halos lahat buhay. Yan ang kagandahan mga ka-farmers. Kumbaga, ating naitanim. Bilang na siya ng taon mga farmers. Halos ilang taon na lang mga farmers. Makikita na natin yung kalakihan ng ating durian. Dito pa lang mga ka-farmers sa ating tinanim na kape. Halos hindi na natin mabibilang. Kumbaga, kung tuloy-tuloy tayo nagtatanim ng kape, hindi marami tayong may harvest. Yan mga farmers, makita nyo sa aking video. Ayan. Simpleng paraan natin mga farmers. Kumbaga, sa bawat taon, alam na natin may i-harvest tayo ng klase ng kape. Kumbaga, matagal man yung ating durian mga farmers. Andyan si kape na ating nina-harvest. Ayan. Ito yung lugar natin ng robusta. Tinamnan natin siya ng durian. Ka-farmers, ang tunay na ka-farmers, tuloy-tuloy ang pagtanim. At tuloy-tuloy gumagawa ng pamamaraan kung paano siya kikita. Sa simpleng paraan mga farmers, malaki ang may tutulong ng ating pamamaraan ng pagtatanim ng kape. Ito ang ating durian mga farmers. Sa bawat durian meron tayong pinya. Isang magandang halimbawa ko lang mga farmers. Kung magtatanim tayo, dagdagan na natin. Tanim mga ka-farmers, hindi ka manghihinayang na gastusan yung ating farm. Kumbaga, dito na rin natin kinukuha yung ating pinanggagastos. Ayan, makikita nyo, binabaybay natin yung lugar. Kumbaga, galing tayo roon. Tinignan natin yung ating mga durian. Kumbaga, sa layo mga farmers, talagang
sa 10 meters by 10 meters. Halos malayo ang tatakbuhin ng ating tinanim na durian. Itong lugar na to, ito yung robusta natin yan mga farmers. Yung nililibot natin. Baga palabas na tayo, galing na tayo sa taas. At marami pa tayong gagawin mga farmers. Andyan yung mag-harvest tayo ng ating kalakal para bilang panggastos natin dito sa ating farm. Yan. Ito nyo sa aking video, yan. Yung may plastic mga farmers. Sa promero, naglalagay tayo niyan. Pag malalaki na ating durian, halos di na natin gagamitan yan. Nandito tayo sa ating lugar ng robusta. At yun nandoon natin yung excelsa, ang kasama ay yung dalandan. Ito nyo sa aking video. Ating binabaybay. Itong lugar ng ating robustahan. Kung magtatanong kayo mga farmers kung ilang libo na itong kape natin, halos hindi na natin mabibilang. Kumbaga ka farmers, pag napunta ako dito, halos pag wala akong ginagawa, tanim ng tanim mga farmers. Saka ko lang binabalikan mga farmers pag buhay na yung ating tinanim. Ito katulad nito mga farmers. Halos matatanda na yung ating dalandan pero yung kape halos buhay. Yan. Makita nyo sa aking video. Halos ang ganda ng ating kapihan sa ilalim ng dalandan. Kumbaga ka farmers, para-paraan tayo. Hindi tayo aasa sa isang produkto lang. Katulad niyan mga farmers, yung durian ay yung dalandan natin hindi nagtuloy ang bunga dahil sa panahon. Napabago-bagong panahon mga farmers. Minsan uulan, minsan iinit. Kaya yung bunga ng ating dalandan halos nagkalaglag. Itong binabaybay natin mga farmers, ito yung ating matatandang dalandan. Yun makita nyo. Halos wala ng dahon. Pero yung kape natin makita nyo sa aking video. Halos ang ganda mga farmers. Yung uri ng kape natin mga farmers na nasa dalandan, yan yung excelsa na nakikita nyo sa aking video. Kumbaga nilagyan natin siya ng excelsa. Kumbaga kung matanda na ating dalandan, nandiyan pa rin yung ating kape. Farmers, ating lumang kape yan. Ating ipapakita sa inyo mga farmers yung matatanda nating kape. Yung una nating tinamnan ng excelsa. Nakita nyo sa aking video. Kumbaga na-harvest pa natin yun. Kumbaga may nakukuha pa tayong kape. Kahit pa paano mga farmers, kahit patanda na. Hindi natin siya impruning mga farmers dahil nagpapalaki tayo ng farm. Kumbaga kung ating impruning yun, sigurado doon lang tayo nakatutok. Hindi katulad dito. Nakapagtanim na tayo ng durian mga farmers at iba-iba pang produkto. Gaya ng ating pamamaraan. Ito mga farmers, nasa loob tayo ng ating dalandan. Kasama yung kape. Ayan, makita nyo sa aking video. Halos ang ganda ng pamumunga ng ating kape mga farmers. Yan ang kagandahan mga farmers. Kumbaga, nagtanim tayo ng iba-iba klaseng kape. Sa panahon ng harvest, magsisimula siya ng December, yung ating robusta. At susunod mga farmers na buwan, yung excelsa. Kasunod na yung barako. Tara mga farmers, punta tayo sa ating lumang kapihan. Nakikita nyo sa aking video, nandito tayo sa ating pinakadaan ng ating kapihan. Kumbaga, ito yung robusta mga farmers na nakikita nyo sa aking video. Alas matataas na yan. Kaya hindi na natin i-harvest. Kumbaga, alam naman natin mga farmers, pag malaki yung farm, malaki ang gastos. Pero tayo, ang paraan natin, sa bawat taon, 1 hectares lang ng 1 hectares. Kumbaga, farmers, yun yung ating tinatamnan. Yung dati nating tinamnan mga farmers at malalaki na, hindi mo natin gagalawin. Kumbaga, madali nang mag-pruning mga farmers. Unahin muna natin yung pagpapalaki at buhayin yung ating tinanim. Ito makita nyo mga farmers, iyan yung kaping robusta, yung lugar na to. Dito rin sa lugar na to mga farmers, sa side na to, ito pa rin yung ating robusta. Sa pinakababa niyo mga farmers, andun yung ating excelsa. Tara, dito na tayo sa ating lumang kapihan. Ito yung lugar ng ating excelsa mga farmers, makita nyo sa aking video. Alas matatanda na yung ating kape mga farmers, isipin nyo, hindi gubat sa damo. Gubat sa kape mga farmers, makikita nyo sa aking video. At yung mga suha natin halos nagkakalaglag na mga farmers. Yan, makikita nyo sa aking video. Malalaman natin ang kape natin matanda na dahil nagbubunga na yung mga suha. Ayan, halos nagkakalaglag na mga farmers. Kumbaga, ayan, hindi na natin na-harvest mga farmers yung suha natin. Sa dami ng ginagawa natin mga farmers. Ngayong araw, yung ibang produkto gaya ng suha, ating i-harvest mga farmers. Ito yung lugar na ating excelsahan. Yan mga farmers.
Kaya hindi natin ipupruning mga farmers dahil marami pa tayong tinatanim ng kape gaya ng Liberica. Yun yung ating pinaparami. Pero pagdating sa Excelsa, halos marami tayo mga farmers. Tuloy-tuloy pa rin tayo nagtatanim. Dito ko rin kinukuha mga ka-farmers yung ating pantanim na kape. Gaya ng ating mga Robusta, Liberica at Excelsa. Tignan nyo sa aking video. Sa dami ng tubo ng kape, dito pa lang sa ilalim ng ating lumang kapihan mga farmers. Kumbaga ka-farmers, hindi gubat sa kape mga farmers. Halos wala naman damo rito sa ilalim ng ating kapihan. Halos matataas lang na makita nyo. Ito pa ang lugar ng ating Robusta mga farmers. Ayan. Halos makikita nyo mga farmers na matatanda na yung ating kape. Ayan. Kumbaga ayan mga farmers. Kumbaga sa sukat ng ating pagtatanim, nakita nyo. Halos 2 meters by 2 meters yung ating pagtatanim ng kape. Ayan. Yung nakikita nyo mga farmers, yan yung lugar na ating Robusta. Dito natin kinukuha yung mga pananim natin mga farmers na tuloy-tuloy na pagtatanim. Yan, makita nyo sa aking video. Halos ang tataas, di ba mga farmers? Pero darating ang panahon mga farmers, may pupruning na natin yan. Pag puno na yung ating tinamnan ng kape.